Kabanata 431. Ang Linden Mansion. Gabi na't ang buong bahay ay tahimik na may tunog lamang ng mahinang paghinga ni Daryl. Si Lily ay nag-aalaga kay Daryl ng mahabang panahon at labis na pagod ngunit nagtitiis pa rin siya. Naghihintay siya ng isang himala kung saan bubuksan ni Daryl ang kanyang mga mata at tinawag siyang Oni. Gayunpaman, hindi siya sigurado kung darating din ang sandaling ito kilabot. Sa sandaling iyon, biglang bumukas ang pinto at isang malungkot na si Yvonne ang sumugod na may dalang isang tableta na nag-iilaw ng isang makinang nag-glow sa kanyang kamay at mabilis na sinabi. Lily, tingnan mo kung ano ang narating ko rito. Yvonne, yun. Tuwang-tuwang tumayo si Lily nang makita ang pill sa kamay ni Yvonne. Ito ang siyam na resurrection pill. Bulalas ni Yvonne na may kagalakan at pagkabalisa habang mabilis siyang naglalakad sa tabi ng kama at inilagay ang tableta sa bibig ni Daryl. Siyam na resurrection pill. Saglit na natigilan si Lily bago makaramdam ng kasiyahan. Ang parehong mga kababaihan ay ngumiti at napunit sa nakita si Daryl na kumakain ng tableta. Gayunpaman, ito ay luha ng kagalakan sa oras na ito. Tulad ng inaasahan, isang hint ng rose-iness sa lalong madaling panahon bumalik sa mapatla na mukha ni Daryl. Tuwang-tuwa si Lily ngunit kalaunan ay natauhan siya at tinanong si Yvonne, Yvonne, saan mo nakuha ang gamot na ito? Sinabi ni Miss Catherine na ang pamamaraan ng pagpipino ng 9 resurrection pill ay nawala sa loob ng maraming siglo. Si Yvonne ay lumabas ng halos 3 oras at bumalik na may dalang tableta. Paano ito magiging posible? Mahigpit na hinawakan ni Yvonne ang kanyang mga kamay habang pinipilit niyang ngumiti at simpleng sinabi, nakuha ko ito mula sa isang kaibigan. Kaibigan. Puno ng kuryosidad ang mukha ni Lily. Mabuti, hindi na kailangang pag-usapan ito. Gayunpaman, mayroon akong magagandang balita na sasabihin sa iyo. Ikakasal ako makalipas ang 3 araw. Naglagay si Yvonne ng isang masayang ekspresyon, ngunit ang ngiti niya ay naglalaman ng ilang pag-aatubili. Ano? Ikakasal na siya kahit hindi pa siya nagkaroon ng kasintahan. Sino ang pinapangasawa niya? Napaisip si Lily. Hindi siya pinaniwalaan ni Lily. Si Yvonne ay may dalang isang mahinang ngiti sa kanyang mukha, ngunit ang kanyang puso ay totoong nasasaktan. May isang bahagyang shimmer sa kanyang mga mata habang sinusubukan niyang pigilan ang kanyang luha. Ang lalaking ikakasal ay batang Panginoon ni Langley, Jeremy. Mas mabuti na akong umalis. Dapat ay gumising sandali si Daryl. Tumalikod si Yvonne at lumabas ng silid kaagad matapos niyang magsalita. Yvonne, anong nangyayari? Ikakasal ka kay Jeremy. Nag-aalalang sigaw ni Lily habang dali-dali siyang naglalakad papunta kay Yvonne. Alam ng lahat sa Donghai City na si Jeremy ay mabuti para sa walang playboy na laging lumilikha ng mga problema para sa kanyang ama. Siya ay isang pervert na may ugali sa pag-inom at pagsusugal. Paano kaya ikakasal si Yvonne sa ganoong lalaki? Lily, bigyan mo ako ng iyong basbas. Nagpasya na ako, malamig na sabi ni Yvonne habang siya ay lumingon at umalis. Gayunpaman, luha ang tumulo sa kanyang mga mata kaagad na umalis siya. Bumalik ang tingin ni Yvonne sa mansyon at tahimik na binigyan siya ng basbas. Daryl, mayroon ka ng lilini. Ang tagiliran mo. Dapat mong mahalin siya sa pagpapagamot sa iyo ng napakahusay. Ikaw at ako ay hindi nilalayong magkasama sa buhay na ito. Ang make-up ni Yvonne ay agad na nasira ng kanyang luha. Makalipas ang 2 araw sa Linden Mansion. Walang kamalayan si Daryl kung gaano siya katagal nang walang malay sa paghiga sa kama. Ang kanyang isip ay nasa isang model na parang siya ay may isang mahabang pangarap. Huff. Naramdaman ni Daryl na mahina at masakit ang buong katawan niya nang buksan niya ang kanyang mga mata. Sa partikular ang kanyang larangan ng enerhiya ay nasasaktan pa rin. Hubby. Kabanata 432. Agad na narinig ni Daryl ang isang masayang boses na sinundan ng paglitaw ng isang magandang figure sa harapan niya. Galing kay Lily. Hindi mapigilan ni Daryl na tumawa nang makita ang mga mata ni Lily na namamaga dahil sa pag-iyak. Anong problema, Lilybud? Bakit namumula ang mga mata mo? Mahigpit na hinawakan ni Lily ang mga kamay ni Daryl habang nakapatong sa kanyang katawan at umiiyak ng luha ng tuwa. Hubby, nakakapagtaka na gising ka. Akala ko na wala kita. Si Lily ay patuloy na nagdarasal para sa kanya na mag-ikot mula pa noong nasugatan si Daryl. Sa wakas ay nakinig ang langit sa kanyang mga panalangin at si Daryl ay gising na ngayon.
Siyempre, ang taong nag-ambag ng higit ay walang iba kundi si Yvonne na nagdala sa kanila ng 9 Resurrection Pill. Mainit ang pakiramdam ni Daryl nang makita ang luha ni Lily at marahang tinapik ang balikat. Ayan, ayos lang ako ngayon. Taos puso siyang ngumiti at nagpatuloy, bukod, paano ako mamamatay na hindi pa nga tayo nagmamahalan. Naging mahiyain si Lily at namula agad ang kanyang maisla na mukha nang marinig ang sinabi ni Daryl. Si Daryl ay isa pang makinis na tagapagsalita kahit ngayon. Tumayo sa hiya si Lily at pinadyak ang mga paa. Napakasanggit. Hindi niya mapigil ang isuksok si Daryl sa ilalim ng kumot habang nagsasalita siya at marahang tinanong siya, "Hubby, nagugutom ka ba? Magluluto ako para sa iyo." Si Daryl ay walang malay sa loob ng 2 araw at hindi kahit na nakainom ng isang patak ng tubig. Walang nagtatanim na makatiis sa sitwasyong iyon. Dinilaan ni Daryl ang tuyong labi at ngumiti. "Hindi ako nagugutom, medyo nauuhaw lang." Tumanggaw si Lily sa kanyang ulo at dali-daling nagbuhos ng isang basong tubig sa narinig ang kanyang mga salita. Maingat niyang ainalayan si Daryl at pinakain ang tubig. Kahit na medyo clumsy ang kanyang galaw, mabait pa rin ito at banayad. Tulog. Masayang uminom si Daryl ng kaunting bakana ng tubig habang nilalasap ang lambingan ni Lily. Agad siyang naramdaman ng mas mahusay ngayon. "Lily Bud, hanggang kailan ako walang malay?" tanong ni Daryl pagkalunok ng tubig. Humiling si Lily at ngumiti ng marahan. "2 araw ka nang walang malay. Takot na takot ako sa nagdaang 2 araw na maaaring may nangyari sa iyo. Buti na lang nasadyap ka ng 9 Resurrection Pill. Siyam na muling pagkabuhay." Ang ekspresyon ni Daryl ay naging solemn sa isang iglap nang marinig ang pagbanggit ni Lily ng Pildores. Naitala sa Infinite Elixir Manual na ang 9 Resurrection Pill ay napaka-mystical. Partikular itong ginamit upang gamutin ang mas mababang pinsala sa patlang ng enerhiya. Mayroong 3 mga patlang ng enerhiya sa katawan ng tao, na matatagpuan sa ulo, dibdib, at ibabang bahagi ng tiyan ayon sa pagkakabanggit. Ang 9 Resurrection Pill ay mayroon lamang isang solong pag-andar na kung saan ay pagalingin ang mas mababang larangan ng enerhiya ng isang magsasaka. Kung nasugatan ang mas mababang patlang ng enerhiya, walang ibang gamot maliban sa 9 Resurrection Pill na makakatulong. Sa makatuwid ang elixir pill na ito ay isa sa pinakamahusay. Hindi ito mabili sa merkado kahit na may pera ang isa. Bukod dito, ang 9 na Resurrection Pill ay hindi maaaring pino ng sinumang ordinaryong tao. Bilang karagdagan, ang pamamaraan ng pagpipino ng tableta ay matagal nang nawala at sa kasalukuyan si Daryl lamang ang nakakaalam kung paano ito pinong. Hindi mapigilan ni Daryl na tanungin si Lily matapos na isiping, "Lily Bud, saan mo nakuha ang 9 Resurrection Pill?" Si Lily ay naging isang magsasaka lamang at hindi alam ang anumang pill refine ng Masters. Hindi mapalagay ang ekspresyon ni Lily habang dahan-daang bumantong hininga at marahang sumagot, "Ito ay Yvonne." Dinala niya ang tableta. Yvonne Young. Natigilan si Daryl habang nagbabaha ang kanyang isip ng imahe ng isang payat at magandang figure. Talagang natagpuan ni Yvonne ang 9 na Resurrection Pill. Bagaman nagulat si Daryl, hindi niya ito masyadong inisip at binago ang paksa. "Lily Bud, ano ang sinabi ng punong guro pagkatapos kong himatayin sa laban?" Yugto. Nag-isip sandali si Lily at sinabi ng punong guro na ganap kang karapat-dapat maging kampyon, sadyang nasugatan ka. Ang mga responsibilidad sa pakikitungo sa Golden Lion ay magiging iyo kung nakaligtas ka. Kung hindi, Megan hahawak ito. Marahil ay iniisip nila na patay ka na ngayon. At hulaan ko na hahawakan nila ang responsibilidad kay Megan ng sekta ni Megan malapit na. "Ano? Mahal. Mabilis. Kunin mo sa akin ang telepono," nag-aalalang sabi ni Daryl. Halos namatay siya para sa karapatang pumatay at hindi pa mawawala ito. Kabanata 433. Kinuha ni Daryl ang kanyang telepono at tinawag si Catherine. "Miss Catherine, gising na ako. Nabigyan ba si Megan ng mga karapatang pumatay sa Golden Lion?" Nagmamadaling tanong ni Daryl. Natigilan si Catherine sa kabilang bahagi ng telepono nang marinig ang tinig ni Daryl. Kaaya-aya siyang nagulat at tinanong, "Gising ka na?" Dahan-daang kinusot ni Catherine ang kanyang dibdib sa ginhawa. "Magandang balita yan. Natutuwa akong mabuti ka lang."
Nag-isip-isip si Catherine habang nagsasalita, changing ang siyam na pagkabuhay na mag-uli na pilang makakagamot sa pinsala ni Daryl. Maaring natagpuan ng kanyang pamilya ang mystical pill. Ito ay magiging labis na kamangha-mangha. Nakatulala pa rin si Catherine nang marinig niya na dahan-daang sinabi ni Daryl. Miss Catherine. Mangyaring ipaalam sa punong guro na oras na para sa kanya na tuparin ang kanyang pangako mula nang ako ang nagwagi. Tumanggo si Catherine sa kanyang ulo at sinabing, huwag mag-alala, ipapaalam ko sa punong guro. Nasa paaralan pa rin siya kasama ang mga piling-pili ng ibang sekta. Ipapaalam ko sa kanila ngayon. Mag-click. Mabilis na binaba ni Catherine ang tawag kaagad matapos ang kanyang sinabi. Ang oras ay 2 p.m. Ang Linden Mansion ay labis na buhay. Maraming dosenang mga mamahaling kotse ay nakapark sa harap ng mansyon habang daan-daang mga tao ang nagtipon sa loob. Karamihan sa mga dumalo ay ang mga piling alagad ng 6 na sekta, ilang magsasaka, at maging ang mga miyembro ng mga kilalang pamilya. Lahat sila ay bumisita nang marinig ang balita na nagising na si Daryl. Ang pagganap ni Daryl sa panahon ng Lion Slaughtering Conference ay lubos na nakamamanghang. Ang mga magsasaka na ito ay nabighani sa kaligtasan ni Daryl kahit na ang kanyang mas mababang larangan ng enerhiya ay nasaksak. Ang mga kalapit na residente ay masikip sa labas ng mansyon nang makita ang napakaraming mga mamahaling kotse na nakapark sa labas. Tingnan mo, ang lahat ng milyong mga kotseng ito. Nakita ko ang mga bumaba mula sa mga kotseng ito ay ang mga tanyag na elite ng 6 na sekta. Hindi ako makapaniwala na ang mga ganitong makapangyarihang tao ay bibisitahin dito. Oo nga, sino ang binibisita nila? Hindi ako naniniwala. Mayroong isang napakahalagang tao sa aming maliit na pamayanan. Samantala, sa kwarto ng mansyon. Si Daryl ay cozily na nakaupo sa kama kasama si Lily na nakaupo sa tabi ng kama habang maasikaso siyang inaalagaan. Maraming mga merienda kasama ang isang nakabalot na mansanas ang inilagay sa mesa sa tabi niya. Maraming tao ang naiinggit sa mga ganitong sandali. Maraming tao sa silid tulugan kasama ang principal. Graham, matataas na miyembro ng 6 na sekta, mga pinuno ng iba pang mas maliit na mga sekta, at maging ang mga kilalang pinuno ng pamilya ay naruroon. Namangha si Graham at nakangiting sinabi kay Daryl. Haha, alam kong pagpapalain ng langit ang mabubuting mag-aaral na tulad mo upang ligtas. Mapagpakumbabang tumanggo si Daryl sa kanyang ulo at sinabing, Sir, napakabait mo. Malaki ang pasasalamat ko sa iyo at sa lahat ng pagbisita ng ibang mga nakatatanda. Dapat akong bumaba sa kama at magbayad, ngunit sa halip. Daryl ngumiti ng pilit. Siya ay nasugatan ng malubhan na kahit na ang pag-angat ng kanyang braso ay magpapatunay na mabigat. Hindi siya makababa sa kama. Kumaway si Graham sa kamay at tumawa. Tama na. Alam ng lahat na hindi mo paganap na nakakagaling mula sa iyong mga pinsala, hindi na kailangan formalidad. Tumanggo ang lahat sa paligid at tumawa nang marinig ang mga salita ni Graham. Si Daryl ay napakalakas sa isang murang edad habang siya ay mapagpakumbaba at matyaga sa kanyang mga nakatatanda. Siya ay isang napakahusay at may talento na tao. Sa sandaling iyon, matindi ang tingin ng Master Leonard ni Wudang Sek kay Daryl at sinabi, Daryl, nais kong ikaw ay maging aking baguhan. Ano ang sasabihin mo? Ano? Nais ni Master Leonard na si Daryl ay maging kanyang baguhan. Dapat malaman ng isa na si Master Leonard ay ang deputy head ng Wudang Sek na ang katayuan at tanyag sa mundo ng martial arts ay mas mataas pa kaysa kay Graham. Daryl's hinaharap ay magiging walang hanggan kung siya ay maging kanyang mga baguhan. Ito, sabi ni Daryl habang kinakamot ang ulo. Si Daryl ay matapat na tinukso na maging mag-aaral ni Master Leonard. Gayunpaman, mayroon na siyang 2 iba pang pamagat Eternal Life Palace Sex Hall Master at Elder Master ng Grand Master Heaven Cult. Ang kanyang mga tungkulin ay magiging masyadong nakalilito kung siya ay sumali din sa Wudang Sek. Ipinalagay ni Master Leonard na nakatulala pa rin si Daryl. Nakikita ang kanyang pag-aalanggan. Hindi siya nagpatuloy ngunit sa halip ay nakangiting tumingin sa kanya. Ano ang magandang gawin sa pagiging alagad ni Wudang Sek? Sa sandaling iyon, isang magandang ginang ang lumabas mula sa tagiliran. Siya ay Xiaoyao Sek, si Naomi Grand. Si Noemi ay pinuno ng Xiaoyao Sek. Bagaman siya ay isang babae tulad ng pinuno ni Ma Sek, ang kanyang kapangyarihan ay nalampasan ang iba pa.
Malawak siyang kilala sa mundo ng martial arts at hindi dapat maliitin. Miss Brand, ano ang kahulugan nito? Sinusubukang agawin ang aking alagad, sabi ni Master Leonard na may kasiyahan. Hindi siya pinansin ni Naomi at sa halip ay tumingin kay Daryl na nakangiti at sinabi, Daryl, gagawin kita bilang isang nag-aaral. Magtuturo ako sa iyo ng mga nakatagong diskarte ng Xiaoyao sect at sa loob ng 2 taon, ikaw na ang sumisikat na bituin ng mundo ng martial arts. Hindi pinapayagan ni Noemi na agawin ang Waken sect na tulad ng isang taong may talento. Napatulala si Daryl habang tahimik niyang nilalamon ang laway niya. Isang kagalang-galang monghe na nakasuot ng pulang balabal habang nagmumula sa isang marangal at pinong aura ang lumitaw. Mula sa umpukan bago makabawi si Daryl. Siya ay Shaolin Sect Master Reed. Pinagsama ni Master Reed ang kanyang mga palad at tumango kay Daryl at sinabi na may seryosong ekspresyon. Ang mga pamamaraan sa paglilinang ng Xiaoyao sect ay masyadong kaaya-aya at hindi angkop para sa iyo na linangin. Paano ka sumali sa Shaolin sect, at tuturuan kita sa aming mga lihim na diskarte. Si Master Reed ay nag-ambala ng ibang boses bago niya matapos ang kanyang mga salita. Daryl, halika at sumali ka sa Kunlun sect. Huwag makinig sa kanila. Ang mga pamamaraan sa paglilinang ng Tianshan sect ang pinakaangkop para sa iyo. Bagaman ang Sanyang sect ay isang maliit na sekta. Mayroon din kaming mga malalakas na diskarte na magagamit para malaman mo. Sa isang iglap, hiniling ng lahat ng mga piling tao kay Daryl na sumali sa kanilang sekta. Susubukan sana nilang agawin siya ng malayo kung hindi dahil sa mahinang katawan ni Daryl. Kabanata 434. Oshi Asterisk T. Si Daryl ay tuluyang natigilan sa eksena sa harapan niya. Hindi niya akalain na magiging sikat siya. Ang nakakatawang bahagi ay ang mga matatandang 6 na sekta na ito ay kadalasang mataas at makapangyarihan. Ngunit ngayon ay tulad sila ng mga nagtitinda sa kalye na nangangarap na akitin ang mga customer. Ito ay tunay na isang kagiliw-giliw na sandali. Ngumiti si Daryl na walang imak habang tahimik siyang naupo doon at pinapanood. Tumawa rin si Graham at malakas na sinabi, lahat ay hihinto sa pagtatalo, hindi pa tuluyang nakagaling si Daryl mula sa kanyang mga pinsala. Kailangan niya ng mapayapang pahinga. Nagkatinginan ang bawat isa at tumigil sa pagtatalo nang marinig ang mga salita ni Graham. Gayunpaman, ang kanilang mga titig kay Daryl ay masidi pa rin tulad ng dati. Bumitaw si Derry ng bumantong hininga. Sa kabutihang palad ay pumasok ang punong guro. Kung hindi man, mahirap para kay Daryl na magpasya kasama ang lahat ng mga matatanda sa 6 na sekta na tumatanggi na mag-back down. Sa sandaling iyon, hinugot ni Graham ang isang susi at iniabot kay Daryl. Daryl, malinaw sa lahat. Ikaw ang Lion Slaughtering Conference Champion. Ang Golden Lion ay nakakandado sa pribadong silid ng Hexad Skull at ito ang susi sa silid. Ang ekspresyon ni Daryl ay puno ng kagalakan nang tanggapin niya ang susi. Nang magsasalita pa sana siya, isang malakas na tawa ang sumabog mula sa pasukan ng silid. Sorry na late ako, please excuse me, Mr. Daryl. Ang tinig na ito ay kumulog at kamangha-mangha na malinaw na nagmula sa isang lalaki na may napakalawak na panloob na enerhiya. Napatingin ang lahat sa direksyon ng boses. Isang lalaki na humigit kumulang 50 taong gulang ang pumasok sa silid. Nakasuot siya ng isang kulay abong jacket na chino at may napakalakas na aura. Naglakad ang lalaki papunta sa tabi ng kanyang kama at dahan-daang sinabi, Mr. Daryl, kaagad kang sumikat sa panahon ng Lion Slaughtering Conference, isang kapansin-pansin na tanawin. Ako si Zoran Carter, natutuwa akong makilala. Zoran Carter. Huminga ng malalim si Daryl nang marinig ang pangalang iyon at hindi mapigil ang tanungin, Carter. Maaari ka bang mula sa pamilya Carter ng Mid-City? Sa katunayan, si Zoran ay patriyarka ng pamilya Carter. Sagot ng isang tao sa gilid. Sampain. Nagulat si Daryl habang nasa buzz ang kanyang isipan nang marinig ang sagot na iyon. Blanko siyang nakatingin kay Zoran. Maraming pamilya mula sa lahat ng uri ng mga lugar, ngunit iilan lamang ang tunay na sikat sa buong mga lupain. Halimbawa, ang pamilyang Darby ay kilala bilang nangungunang pamilya ni Jiangnan, ngunit nililimitahan pa rin ito sa rehiyon ng Jiangnan. Ang kanyang pamilya ay hindi gaanong mahalaga sa pambansang antas. Naturally, tanging ang napakalaking malalaking pamilya ang kilala sa buong mundo.
Halimbawa, alam ng lahat ang tungkol sa pamilya ng Numa ni Kyoto. Bukod sa napakalaking pamilya na ito, mayroon ding ilang mga nakatagong pamilya. Ang mga nakatagong pamilya na ito ay napakalakas ngunit hindi sinasali ang kanilang mga sarili sa mga usapin sa mundo ng martial arts, sa makatuwid iilan lamang ang nakakaalam tungkol sa kanila. Ang pamilyang Carter ay isang pamilya ng mga magsasaka na itinago ng daang siglo. Sa katunayan, ang kanilang buong pamilya ay binubuo ng mga magsasaka at lahat sila ay medyo malakas. Sinabi ng tsismis na ang patriarka ng pamilya Carter, si Zoran ay hindi kasangkot sa martial arts. Ang mga usapin sa mundo, ngunit ang kanyang lakas ay hindi mas mababa sa ulo ng 6 na sekta. Siya ay isang ganap na eksperto sa first class. Sa sandaling iyon, hindi mapigilan ni Naomi na magtanong, Sir Carter, narito ka rin. Narito ka ba upang makipag-away dahil sa isang apprentice? Sina Master Leonard, Master Reed, at lahat ay agad na nagpakita ng isang nag-aalalang ekspresyon. Kung tatanungin ni Zoran si Daryl na maging estudyante niya at tinanggap ni Daryl, wala silang magawa kundi ang tumingin sa kawalan ng pag-asa. Pagkatapos ng lahat, ang pamilyang Carter ay isang pamilya ng mga magsasaka na itinago ng daang siglo at na ang lakas ay hindi mahina kaysa sa anuman sa 6 na sekta. Higit sa lahat, ang Carters at 6 na sekta ay palaging may magandang relasyon at hindi nararapat na sirain ito. Sa sandaling iyon, nakatingin si Zoran kay Daryl na nakangiti at tinanong, Mr. Daryl, pumunta ako dito ngayon upang tanungin kung kilala mo si Daniel Darby. Pakiramdam ko pareho kayong magkamukha. Ngumiti-ngiti si Daryl at sinabi, si Daniel ang aking ama. Siya ang tatay mo. Namulat ang mga mata ni Zoran nang mag-check out siya. Daryl at biglang tumawa. Ito ay tulad ng naisip ko. Hindi nakakagulat na pareho kayong magkamukhang kamukha, anak niya kayo. Ano ang nangyayari? Ang lahat ng naruroon ay nagkatinginan sa bawat isa. Paano biglang naging pamilyar ang mga estranghero na ito? Nabigla si Daryl at sinabing, Sir, ikaw at tatay ko. Tumawa si Zoran na hindi mapigilan ang kanyang kaba at ginambala si Daryl bago niya matapos ang kanyang pangungusap. Ang iyong ama at ako ay medyo sinumpaang magkakapatid. Bahagyang nagbuntong hininga si Zoran at nagpatuloy sa pagsasalita ng buong damdamin. Nagsimula ang lahat 20 taon na ang nakakalipas noong ako ay isang ordinaryong anak pa rin ng pamilya na walang paraan na manin ang posisyon ng patriarka. Bata pa ako kaya't gumala ako sa mundo ng martial arts na sinusubukan na gawing isang pamumuhay. Naaalala ko pa rin malinaw na taglamig nang dumating ako sa Donghai City. Nasugatan ako ng husto sa pakikipaglaban sa isang pangkat ng mga gangsters upang may save ang isang babaeng estudyante at inilatag sa nyebe na may halos 1 pulgada ng aking buhay ang natitira. Tumigil sandali si Zoran, tumingin kay Daryl, at ngumiti. Ang iyong ama ay nagligtas sa akin sa oras na iyon. Inalagaan pa ako ni tatay ng higit sa 2 buwan pagkatapos kong magising. Sa loob ng 2 buwan na iyon, kaagad naming sinaktan ito ng iyong ama at halos naging nanumpa ng mga kapatid. Gayunpaman, pinahinto kami ng iyong lolo na sinasabi na ang aking pinagmulan ay hindi alam. Daryl ngumiti ng pilit na nakikita ang mga walang magawang damdamin ni Zoran. Sa katunayan ang kanyang lolo ay medyo matigas ang ulo minsan. Nagpatuloy si Zoran, maya-maya ay nakabawi ako at bago ako umalis, gumawa kami ng kasunduan ng iyong ama. Ang aming mga anak ay nanunumpa na magkakapatid kung pareho silang lalaki at ikakasal kung sila ay magkasalungat na kasarian. Sa paglaon ay mayroon akong 2 ang mga anak na babae at ang aking panganay ay dapat ikasal sa iyo, sabi ni Zoran na sinundan ng malakas na pagtawa, siguro kung si Mr. Daryl ay nakikipag-ugnayan sa sino man sa ngayon. Oshi *T. Agad na natigilan si Daryl nang marinig ang mga salitang iyon at likas na sulyap kay Lily sa tabi niya. Hindi niya kailanman naisip na ang kanyang ama ay may ganoong mga karanasan kapag siya ay mas bata. Hindi inaasahan na malalaman ni Daniel ang isang nakatago at mahalagang figure. Iyon lang iyon. Si Daryl ay napahiya ng ang kasunduan ng kanyang ama at Zoran na pakasalan ang kanilang mga anak sa kasalukuyang asawa. Tulad ng inaasahan. Ang ekspresyon ni Lily ay dahan-daang namula, at iginala ang kanyang mga mata kay Daryl na tila mula sa galit, ngunit ang kanyang mga mata ay naglalaman pa rin ng lamang para kay Daryl. Ito ay simpleng kaakit-akit. Kabanata 435. Napakamot ng ulo si Daryl.
Mayroon na akong asawa, sir. Nagkaroon ng kaunting pagkabigo sa mga mata ni Zoran habang sinabi niya, tama na. Siguro nakalimutan na ng tatay mo ang tungkol sa ating kasunduan. Wala kaming lugar, hindi nagkita ang bawat isa sa loob ng higit sa 20 taon pagkatapos ng lahat. Kailangan ng labis na pagsisikap upang makipag-usap sa isa't isa dahil ang teknolohiya noon ay hindi pa advanced at kalaunan ay naaanod kami. Pinag-uusapan kung nasaan ang iyong ama. Si Daryl gasgas ang ulo at ngumiti. Ang mga magulang ko ay nasa kanayunan. Si Daryl ay walang imak matapos itong ilabas. Binili niya ang mansion sa tabi mismo ng mansion no. 001 para masiyahin ang kanyang mga magulang. Ngunit ang dalawang matandang tao na ito ay nagreklamo tungkol sa maraming mga bagay kabilang ang kawalan ng kalayaan sa kanayunan. At hindi manatili kahit isang linggo ay walang pagpipilian si Daryl ngunit hayaan bumalik sila. Tumanggo si Zoran ng ulo at solemne na tumingin kay Daryl. Daryl, sa kanan dapat ikaw ang naging manugang ko dahil sa kasunduan sa pagitan ng iyong ama. At ako, ngunit nakikita na ikaw ay may asawa na paano ka maging aking ninong sa halip. Ano? Gusto ni Zoran na si Daryl ay maging kanyang ninong. Ang mga nakapaligid na tao ay agad na nagyelo sa pagkabigla na may hindi mapalagay na mukha sa kanilang mga mukha. Nais ng lahat na si Daryl bilang kanilang mag-aaral, ngunit hindi inaasahan ni Zoran na gumawa ng kanyang sariling paraan at tinanong si Daryl na maging kanyang Diyos. Napakamot sa ulo si Daryl habang hindi siya sigurado kung paano siya tatanggihan at simpleng sinabi. Sir, sa tingin ko kakailanganin ko ang pag-aproba ng aking magulang bago tanggapin ang isang ninong tama. Bigyan mo ako ng numero ng iyong ama. Tatawagan ko ang iyong ama ngayon, sabi ni Zoran. Diniyal talaga ni Zoran ang number na binigay sa kanya ni Daryl. Ang sumusunod na eksena ay pinatunayan na ang ama ni Zoran at Daryl ay talagang mabubuting kaibigan. Pareho sa kanila ay masayang nakikipag-chat sa loob ng higit sa 10 minuto bago ilabas ni Zoran ang pangunahing paksa. Sinabi niya kay Daniel na nais niyang si Daryl ay maging kanyang ninong. Si Daniel na hindi man lang iniisip ay sinabi, Zoran, ipasa ang telepono sa aking anak. Sinagot ni Daryl ang telepono at narinig ang kanyang ama. Sumisigaw mula sa kabilang panig, makinig ka dito maliit na bata ka. Ikaw ang magiging anak ni Zoran mula ngayon hanggang ngayon, naiintindihan mo ba? Mabilis, tawagan siyang ninong. Ang mukha ni Daryl ay napuno ng paghihirap. Ano ang kahulugan nito? Ang pagganap ni Daryl sa panahon ng Lion Slaughtering Conference ay pambihira ngunit ang natanggap niya ay isa pang ama. Mas mabuti mo siyang tawagan siya ng mabilis. Galit na sabi ni Daniel at mawawalan na siya ng pasensya. Ninong, bulong ni Daryl na nagtatampo. Wala siyang pagpipilian kundi tanggapin si Zoran bilang ninong. Tumanggo si Daniel sa kasiyahan at binaba ang telepono matapos marinig ang kanyang anak na tumawag kay Zoran Godfather. Tumawa si Zoran at tinapik ang kamay ni Daryl. Anak, magpapadala ako ng isang taong magdadala sa iyo sa tirahan ng Carters bilang panauhin namin sa sandaling ganap mong gumaling. Kung gayon, dapat kang magpahinga. Hindi na namin kayo maaabala. Inilabas ni Zoran ang mga miyembro ng 6 na sekta mula sa silid habang nagsasalita siya. Daryl, isaalang-alang ang Mountain Peak Sect. Tatanggapin kita bilang aking pangwakas na alagad. Inaanyayahan ka rin ng Xiaoyao Sect. Ang karamihan ng mga tao ay nasa pasukan na ngunit pa rin sila lumingon at walang tigil na itinapon ang kanilang mga alok kay Daryl. Sa isang marangyang mansyon sa loob ng Donghai City. Ibinagsak ni Evelyn sa lupa ang mga prutas. Ang mga tagapaglingkod sa malapit ay takot na hindi sila nang ahas na huminga ng malakas. Alam ng lahat na si Evelyn ay nasa masamang pakiramdam at walang nang ahas na masaktan siya. Inangkin ng 6 na sekta na sila ay kagalang-galang na mga sekta, gayunpaman gumamit sila ng mga taktika na walang talino. Kung hindi, paano nila makukuha si Lolo? Galit na galit si Evelyn, nanginginig ang dibdib niya habang nakaupo sa sofa. Ang lolo ni Evelyn ang nag-iisa niyang kamag-anak at hindi niya hinayaan na may mangyari sa kanya. Singsing na singsing. Sa sandaling iyon, tumunog ang telepono ni Evelyn. Sinagot niya ang tawag mula kay Sirs habang sinabi niya, Evelyn, ngayon lang ako nakatanggap ng balita na mabuti si Daryl. Inabot pa sa kanya ng prinsipal ang susi ng pribadong silid kung saan ipinakulong nila ang iyong lolo. Ano? Si Daryl ay buhay.
Natigilan si Evelyn at sa ganap na hindi makapaniwala sa narinig ang mga salitang iyon. Ang mas mababang larangan ng enerhiya ni Daryl ay sinaksak ng babaeng MA-sec na iyon sa entablado ng labanan. Ang larangan ng enerhiya ay pinakamahalagang lugar ng isang magsasaka. Kabanata 436. Daryl ay dapat napatay pagkatapos ng pagdurusa tulad ng isang mabigat na pinsala. Kumusta pa rin siya? Tuloy ang tinig ni Sirs, Evelyn, sasamahan kita upang makilala si Daryl. Tingnan natin kung makumbinsi natin siya na bitawan ang iyong lolo. May isang kislap sa mga mata ni Evelyn habang marahan niyang sinabi, Sirs, salamat sa pagsabi ako ang balitang ito. Susubukan ko siyang hanapin. Ibinaba na ni Evelyn ang telepono bago sumagot si Sirs. Dati, pinatawad ni Evelyn si Daryl sa kanya na nakaluhod at hinugasan din nito ang mga paa. Tiyak na sususugan niya si Evelyn. Tiyak na pahihirapan ni Daryl ang mga bagay para kay Evelyn kung hihingi siya ng tulong sa kanya. Nakakahiya sa pangyayaring tinanggihan ni Daryl ang kahilingan ni Evelyn sa harap ng Sirs. Umaga kinaumagahan, pinakain ni Lily si Daryl ng sinigang bago nagmamadaling umalis para sa paaralan. Kumuha na siya ng 2 araw na bakasyon upang pangalagaan Daryl at hindi na maantala ang kanyang mga aralin. Naramdaman ni Daryl na miserable na nasa bahay lang siya ngayon. Wala man lang siyang lakas para maibsan ang sarili sa banyo. Ayon sa manu-manong Infinite Elixir, si Daryl ay magiging mahina sa unang 3 araw pagkatapos ubusin ang 9 Resurrection Pill habang unti-unting inaayos ng pill ang kanyang patlang ng enerhiya. Gayunpaman, siya ay ganap na mababawi sa ika-4 na araw. Ngayon ay pangatlong araw na. Kailangan lamang magtiis ni Daryl ng 1 araw pa bago bumalik sa kanyang karaniwang aktibong sarili. Tanghali na at ang pantog ni Daryl ay nasa mga limitasyon na nito. Sa sandaling iyon, isang tunog ang nagmula sa pinto ng kwarto. Kilabot. Naisip ni Daryl na bumalik si Lily, ngunit nang siya ay agad na natigilan sa paglingon. Ang isang magandang ginang na may isang simpleng kaakit-akit na figure ay lumakad sa silid na may isang mas eye-catching pulang buhok. Si Evelyn. Daryl ang natauhan at tumingin kay Evelyn na may pagtataka. Ikaw ba? Anong ginagawa mo dito? Walang binitbit kahit isang salita si Evelyn sa kanyang walang emosyong mukha. Pumunta siya kay Daryl at nagsimulang mag-frisk sa buong katawan niya. Sinabi ni Sirs kay Evelyn na ang punong guro ng Hexad School ay binigyan ng susi ng pribadong silid kung saan ipinakulong nila ang lolo ni Evelyn kay Daryl. Sa sandaling natagpuan ni Evelyn kung saan nakatira si Daryl, nais niyang makuha ang susi at umalis nang hindi kausap siya. Some pain. Hindi mapakali si Daryl nang maramdaman ang maselang mga kamay ni Evelyn na dumampi sa buong katawan niya. Ang patuloy na bango ng bango ni Evelyn ay napailang sa isipan ni Daryl. Maya-maya ay tumigil si Evelyn matapos na hindi makahanap ng anumang bagay kay Daryl. Bumalik siya ng ilang hakbang at malamig siyang tinitigan. Nasaan ang susi? Ito ay napakasimangot. Hindi ako makapaniwala na ang bastardo na ito ay walang susi sa kanya. Napaisip si Evelyn. Namula si Evelyn sa pag-iisip ng kanyang mga kamay na nagsisipilyo sa balat ni Daryl habang pinipisil ang kanyang katawan. Hahak, kaya narito siya para sa susi. Hindi mapigilan ni Daryl na tumawa at tumingin. Nakangiting si Evelyn. Itinago ko ang susi. Walang nakakaalam kung saan ito iba sa akin. Kahit na ang aking asawa o ang aking biyenan ay hindi mahanap ito. Halos namatay si Daryl sa entablado ng labanan para sa kina ito. Paano niya ito maipapanatili sa kanyang katawan? Itinago niya ito bago pa man. Sinadya ni Daryl na asarin si Evelyn at sinabi, "Bumantong hininga. Hindi tama ang ginagawa mo, Miss Evelyn. Pagbardyang sa aking silid at pag-friskit ng aking katawan. Maaari mo ba akong gawin isang magarbong bagay? Mabuti na ang aking asawa ay hindi sa bahay." Grabe kung nakita niya ito. Ikaw. Namula si Evelyn nang maramdaman niya ang medyo pagkabalisa. Saan mo itinago ang susi? Ang asawang ito ay naiinis sa akin. Napaisip si Evelyn. Tumawa si Daryl at sinabing, ang mundo ay totoong nagbago. Paano magiging isang mapamilit kapag humihingi ng mga bagay ng iba? *6 ikaw. Pinagugasan mo ako sa iyong mga paa sa kafe, naitala ito, at na-upload mo pa ito sa buong internet sa huling pagkakataon. Ngayon, dumating ka na hinihingi ang susi mula sa akin na may tulad na she*30 na pag-uugali.
Makatuwiran pa ba ito? Naisip ni Daryl. Kabanata 437. Tatanungin kita ulit, saan ang susi? Dinilaan ni Evelyn ang palso at naglabas ng isang punyal bago ito idikit sa leeg ni Daryl. Ibigay mo ang susi. O she asterisk T. Ramdam ni Daryl ang lamig ng talim sa kanyang balat. Hindi niya maiiwasan ang mga kilos ni Evelyn sa kasalukuyang kalagayan sa katawan. Dumobol si Daryl at sinabi kay Evelyn, halika, patayin mo ako. Kapag patay na ako, haharapin ng MA sect ang iyong lolo. Walang pag-asang mailigtas mo ang iyong lolo sa oras na iyon. Napakatigas ng ulo mo pa rin. Gaanong itinulak ni Evelyn ang punyal sa leeg ni Daryl at nag-iwan ng linya na duguan. Halika, gawin mo ito, malamig na sinabi ni Daryl. Sigurado siyang hindi siya papatayin ni Evelyn. Ikaw. Kinagat ni Evelyn ang kanyang labi at iningatan ang punyal nang marinig ang mga salita ni Daryl bago sinabi sa kanya sa mas mahinhin na tono, Daryl, maaari mo bang bigyan ako ng susi? Nadama ni Daryl na nasisiyahan dahil ito ang kauna-unahang pagkakataon sa pagdinig. Si Evelyn na nagsasalita sa isang banayad na pamamaraan. Ngumiti siya. Tumingin sa kanya, at sinabi, sa wakas ay isang katapatan. Mabilis na kinuha ni Evelyn ang isang mansanas at isang fruit kutsilyo sa tabi ni Daryl nang matapos ang kanyang pangungusap. Paano kung magbabalat ako ng ipal para sa iyo? Kailan naging masunurin si Evelyn? Marahil ito ang kanyang kauna-unahang pagkakataon sa pagbabalat ng prutas para sa isang tao, tulad ng katapatan. Gayunpaman, umiling pa rin si Daryl at ngumiti. Ayokong kumain. Ang bastos na ito. Saway sa loob ni Evelyn. Sabik na balak niyang tinapakan ang mga paa at sinabing, ano nga ba ang gusto mo? Hindi umimik si Daryl at pasimpleng tiningnan siya. Napatingin siya kay Evelyn mula sa itaas hanggang sa ibaba na may isang malokong ngisi sa mukha. Si Evelyn ay mukhang bata pa, maganda, at simpleng nakakaakit ngayon na nakasuot ng isang pares ng itim na maong at isang sweatshirt. This bastard. Ano ang gusto niya? Naisip ni Evelyn. Ang titig ni Daryl ay nagpahiya at nagalit kay Evelyn na parang ang buong katawan ay nakulong sa ilalim ng kanyang titig. Gayunpaman, hindi niya kayang magalit sa ilalim ng gayong mga kalagayan at simpleng tiniis. Napuno si Daryl ng mga ngiti. Dati ay pinahihirapan ni Evelyn si Daryl nang gusto niya ang Heart of the Ocean. Paano niya kaya siya madaling bibigyan ng susi ngayon? Binawi ni Daryl ang kanyang tingin at marahan na sinabi, maaari kitang bigyan ng susi, ngunit una kailangan kong umihi. Bagaman si Daryl ay isang walang kahihiyang tao, medyo namula pa rin siya matapos sabihin ang mga salitang iyon. Si Daryl ay nakahawak sa kanyang ihi sa buong maghapon at malapit na siyang sumabog kung magpapatuloy siya sa paghawak. Namula si Evelyn at masungit na sinabi, kung gayon umalis ka. Bakit mo sinasabi sa akin ito? Miss Evelyn, hindi mo ba nakikita? Paano ako pupunta kung hindi ako makagalaw? Lumaki ang ngiti sa mukha ni Daryl habang nagpatuloy, ayaw mo bang patunayan ang iyong pagiging sinsero? Ngayon ang iyong pagkakataon kaya tulungan mo ako sa banyo. Ano? Natigilan si Evelyn habang nakatitig kay Daryl sa hiya at galit. Hindi ako makapaniwalang nais ng bastardo na ito na samahan ko siya sa banyo. Paano siyang walang kahihiyan? Paano ako sasang-ayon sa isang nakakahiyang bagay? Napaisip si Evelyn. Si Daryl ay hindi nag-alala kahit kailan nang maramdaman niya ang galit ni Evelyn at dahan-daang sinabi, binigyan kita ng pagkakataon, ngunit dahil ayaw mo pa rin pagkatapos ay maaari kang umalis. Pupunta ako sa banyo nang bumalik ang aking asawa. Mangyaring isara ang pinto sa iyong paglabas. Ikaw. Galit na galit si Evelyn. Hindi siya makapaniwala na tulad ng isang walang kahihiyang tao ay maaaring umiiral. Gayunpaman, kung tatanggi siya ay walang ibang paraan para makuha niya ang susi. Si Evelyn ay nagngangalit sa kahihiyan at nais lamang patayin ang bastard na ito sa oras na iyon. Hoy, hindi ko na ito mahawakan pa. Tinutulungan mo ba ako o hindi? Malakas na bulalas ni Daryl. Daryl ay hindi fake ang ito, siya tunay na hindi maaaring hawakan ito mas matagal. Huminga ng malalim si Evelyn mula sa pagngangalit ng galit. Mabuti. Bigyan mo ako ng susi kapag tinulungan kita sa banyo. Walang pakialam na sinabi ni Daryl. Siguro bibigyan kita ng susi kapag maganda ang aking kalooban sa sandaling tinulungan mo ako sa banyo, ngunit maaaring hindi ko rin ito ibigay sa iyo kapag hindi maganda ang aking kalooban.
Ano ang tiyak na nanalo ako, bibigyan ka ng susi kung hindi mo. Tulungan mo ako sa banyo. Ang mga salita ni Daryl na ikinagalit ni Evelyn. Gusto niyang gumanti, ngunit nakapikit na si Daryl sa isang smug na paraan bago pa niya magawa. Mapadyakan lang niya ang mga paa kay Daryl at sinabi, mabuti, tutulungan kita. Kabanata 438. Tinulungan ni Evelyn si Daryl na magsalita. Hoy, hindi mo lang kayang hawakan ang mga braso ko. Kailangan mong balutin ng braso ang baywang ko, kung paano pa ako maglalakad. Bulong ni Daryl habang maingat siyang bumababa ng kama habang pinipilit na hindi muling buksan ang kanyang sugat. Pinigilan ni Evelyn ang kanyang galit habang marahang ipinulupot ang braso sa baywang ni Daryl habang inaalalayan siya ng kabilang braso. Hakbang-hakbang. Maya-maya ay nakarating sila sa banyo na namumula si Evelyn na nakapikit. Gayunpaman, hindi siya nakarinig ng anumang tunog ng aktibidad pagkatapos ng ilang sandali. Nagtataka na binuksan ni Evelyn ang kanyang mga mata at nakita si Daryl na nakatitig sa kanya na may isang pisngi na labi sa mukha. Bakit hindi naayos ng negosyong ito ang kanyang negosyo? Ano ang titig niya sa akin? Nakaramdam ng inis si Evelyn, na wala ang malandi na ugali mula dati, at marahang sinabi, ano na ang nangyayari sa iyo? Ngumiti nang walang magawa si Daryl. Paano ako dapat humihi sa pantalon ko? Hindi ako naglakas loob na ilipat ang aking braso. Maaari mo ba akong tulungan? Ay unzip ang pantalon ko. Muling namula si Evelyn nang marinig ang mga salita ni Daryl habang siya ay bulalas, kumusta ka sa impyerno? Hindi ko ginagawa ito. Isang masamang bastard. Naisip ni Evelyn. Halika, gusto mo ba ang susi o hindi? Sabi ni Daryl na walang pag-asa. Huminga ng malalim si Evelyn habang sinusubukan niyang panatilihing kalmado ang kanyang emosyon. Matapos ang ilang pagsangguni, kinagat niya ang bala at dahan-daang hinubad ang pantalon ni Daryl. Ramdam ni Evelyn na namumula ng buong buo ang mukha. Kumalas ng mahabang hininga si Daryl habang hinahanda ang kanyang negosyo. Gayunpaman, hindi niya natuloy ang isang babae sa tabi niya. Two cannot be. Daryl, pakiramdam na wasak. Bastard ka. Nagugulo ka lang ba? Malamig na sabi ni Evelyn. Nagalit siya ng sobra. Hindi ba't sinabi niyang hindi na niya ito mahawakan? Ngayon sinasabi niyang hindi siya may ihi. Ang bastard na ito ay malinaw na ginagawa itong sadya, naisip ni Evelyn. Nanginginig ang katawan ni Evelyn sa galit at parang sinisipa lang siya sa banyo. Nanatiling walang pakialam ang mukha ni Daryl. Mabuti. Manatili lamang kami dito dahil tumanggi kang tumulong. Ikaw. Saysabog na sana si Evelyn habang nagmumula sa katawan niya ang isang pamamaslang. Gayunpaman, pinabayaan niya ang susunod na sandali. Hinabol ni Evelyn ang kanyang labi at sumipol sa ilalim ng nakangiting titig ni Daryl. Wait, masyado kang malambot, hindi ako nakakakuha ng reaksyon. Tumawa si Daryl habang inaasar siya. Wait, o sige. Sa wakas ay nakapagpahinga si Daryl at nagsimula sa kanyang negosyo. Bumalik si Daryl at humiga ulit sa kama kasama ang suporta ni Evelyn. Sa sandaling iyon, si Evelyn ay lubos na namula sa kanyang mukha na namula ng isang kamatis. Ang bastard na ito ay sa wakas ay tapos na. Hindi maipaliwanag na nahiya si Evelyn sa nangyari. Ang buong pagsubok sa banyo kasama nito. Ang bastard ay tumagal lamang ng ilang minuto, ngunit parang ilang taon kay Evelyn. Kabanata 439. Bumalik ang katahimikan ni Evelyn at nang hindi tumingin kay Daryl ay sinabi sa kanya, maaari mo bang ibigay ang susi ngayon? Siguradong, tumawa si Daryl nang makaramdam siya ng pag-refresh. Paghiga sa kama. At ngumiti sa kanya bago magpatuloy. Ngunit kailangan mo munang tawaging ako ay mabuting big brother. Ano ang sinabi mo? Agad na nagbago ang ekspresyon ni Evelyn at mukhang malapit na siyang mag-snap. Paano siya tinawag ni Evelyn ng ganoong pangalan? Bastard ka, gusto mo bang mamatay? Sambit ni Evelyn habang napangisi siya. Walang sinabi si Daryl kahit isang salita at simpleng ngumiti ng isang smug expression. Kinuyam ni Evelyn ang kamao, subalit hindi niya maipahayag ang kanyang galit kay Daryl. Kinagat niya ang labi at bulalas, mabuti. Namula ang mukha ni Evelyn bago pa man matapos ang kanyang mga sinabi. Ang bastos na ito. Saway sa isipan ni Evelyn. Sumuko siya at nagpumiglas sandali bago.
Sa huli ay marahang sinasabi, mabuti. Magandang Big Brother. Sapat na ba ito? Natuwa si Daryl habang ang ngiti sa labi ay tumindi nang marinig ang pagtawag sa kanya ni Evelyn. Napakabait mong maliit na kapatid. Halika, sa oras na ito tawagan mo ako na pinakamahusay na Big Brother. Ngayon ay isang bihirang pagkakataon at pinlano ni Daryl na samantalahin ito. Ano? Galit na nakatitig si Evelyn kay Daryl gamit ang kanyang namumugto na dibdib at nanginginig na katawan. Para siyang sesabog. Binigyan ko ang bastardo na ito ng 1 pulgada at gusto niya ng 1 milya. Labis na kinamumuhian ni Evelyn si Daryl ngunit sumigaw pa rin siya ng Best Big Brother. Hindi pa rin kumbinsido si Daryl sa pagganap ni Evelyn. Kahit na tinawag iyon ni Evelyn kay Daryl, naramdaman niyang galit pa rin siya. Humiga siya sa isang komportableng posisyon, umiling, at sinabi, hindi pa rin ako nasiyahan dito. Kumusta naman ang tawag mo sa akin ng parehong mga pangalan ng sabay-sabay? Ikaw, nanginginig ang katawan ni Evelyn habang nakaturo kay Daryl at sumigaw, Daryl tumatawid ka dito. First good Big Brother pagkatapos ay Best Big Brother. Kailangan ko ba siyang tawagan sa susunod na hobby? Napaisip si Evelyn. Tumawid sa linya. Tumawa si Daryl habang diretsyong nakatingin kay Evelyn sa mga mata. Hindi ako tatawid sa linya tulad ng ginawa mo. Pinag-ugasan mo ako ng iyong mga paa sa harap ng maraming tao. Naniniwala akong medyo mahinahon na ako sa iyo na isinasaalang-alang doon lang tayong dalawa. Walang pakialam ang mukha ni Daryl habang pinakakawalan ang balikat at nagpatuloy, bahala ka kung gusto mong sabihin o hindi. Hindi kita pinipilit, natigilan, nagalit, at walang magawa si Evelyn ngunit sa wakas ay nahinahon siya at marahang sinabi, mabuting Big Brother. Pinakamahusay na Big Brother. Nasiyahan ka ba ngayon? Mabilis na ibigay ang susi. Pakiramdam ni Daryl ay kontento at nakaka-relax na tila natutunaw ang kanyang mga buto. Talagang tinawag siya ni Evelyn ng maayos. Nasisiyahan si Daryl sa sandaling ito at nakangiting tumango. Nakikita ang katotohanan mula sa iyo, ayos lang. Halika hanapin mo ako bukas ng umaga. Magkasama kaming pupunta sa Hexad School. Bukas. Nagulat si Evelyn at mariing tinitigan si Daryl. Ano ang kahulugan nito? Bakit bukas? Kalmadong tumingin si Daryl kay Evelyn at ngumiti. Bakit ganyan ang pagtingin mo sa akin? Huwag kalimutan na ang iyong lolo ay nakakulong sa loob ng Hexad School. Hindi ka makakaalis na magkasama at makatingin lamang sa kanya kahit nabibigyan kita ng susi. Tamad na inunat ni Daryl ang kanyang katawan at nagpatuloy. Kaya't walang point na bigyan ka ng susi ngayon. Sumama ka sa akin bukas at kukunin ko ang iyong lolo. Palabas. Sigh. Napasinghap ng malalim si Evelyn. Parang sumabog siya at naiwang walang imak. Bakit hindi mo nasabi yan kanina? Hindi aliwin ni Evelyn si Daryl ngayon kung nalaman niya iyon ng mas maaga. Siya ay unang pumunta sa banyo kasama siya pagkatapos ay tinawag siyang pinakamahusay na Big Brother. Si Daryl ay walang kahihiyang masamang mukha sa kanyang mukha habang siya ay nagkibit balikat bago sinabi, bueno, hindi ka nagtanong. Nag-barge ka lang at humingi ng ang susi. Bukod dito, ikaw ang nagmamakaawa dito. Hindi kita pinilit na gumawa ng kahit ano. Ikaw. Namula ang mukha ni Evelyn nang hindi siya makapagbalikan. Daryl. Fine, papatayin kita kung maglakas loob ka ulit sa akin bukas. Humihimas si Evelyn, humakbang palayo, at lumabas ng silid nang matapos niya ang kanyang mga sinabi. Sa susunod na umaga. Kabanata 440. Nasisiyahan si Daryl sa kanyang agahan sa pangangalaga ni Lily. Ang ganang kumain ni Daryl ay magaling bilang resulta ng mga masayang damdamin kahapon mula sa paggalaw kay Evelyn. Mahimbing pa ang pagtulog niya noong nakaraang gabi at nagising na parang nagre-refresh. Ang Infinite Elixir Manual ay totoong-totoo. Siya ay ganap na nakuhang muli makalipas ang 3 araw mula nang uminom ng 9 Resurrection Pill. Naligo si Daryl pagkagaling ni Lily sa paaralan. Narinig niya ang pagbukas ng pinto kaagad matapos niyang maligo at magsuot ng palitan ng damit na nagmamadaling paglalakad kay Evelyn. Binabalaan kita, huwag mo akong guluhin ngayon. Mabilis na dalhin ako sa aking lolo, malamig na sabi ni Evelyn. Habang hinihila niya si Daryl sa Hexad School na si Evelyn ay tuluyan na matandaan ang kahihiyang na dinanas niya kahapon mula kay Daryl.
Pinayagan ni Daryl si Evelyn na hilahin siya hanggang sa pasukan ng Hexad School. O sige, nasa pasukan na tayo ngayon. Tigilan mo na ang paghatak sa akin. Hindi naman siguro ako makakatakas. Daryl. Bam-ulong. Bam-antong hininga si Daryl habang nagsasalita. Ito ay ang recess at ang mga mag-aaral ay gumagala sa buong paaralan. Paano mailabas ni Daryl si Evelyn na ang pulang buhok ay napakatindi? Walang magawa na umiling si Daryl at sinabi kay Evelyn, "Kumusta naman? Hinihintay mo ako sa labas." Hindi magiging malaking pakikitungo kung makita ng mga estudyante si Evelyn. Gayunpaman, mahirap ipaliwanag kung nakita siya ng mga opisyal ng paaralan. "No, I must go with you. Don't even think about messing with me." Mariing tinitigan ni Evelyn si Daryl na walang puwang para sa talakayan. Matapos ang nangyari kahapon, si Daryl ay isang ganap na bastardo sa mga mata ni Evelyn. Hindi na siya naniniwala sa isang salita mula sa kanya kailanman. Ngumiti-ngiti si Daryl at sinabi, "Mabuti, ngunit kailangan mong sundin ang aking pamumuno sa sandaling nasa loob na tayo. Kung hindi, huwag mo ring isiping sumama sa akin." Pumayag naman si Evelyn. Susundin niya ang mga plano ni Daryl basta maabot lang siya sa kanyang lolo. "Itali mo ang iyong buhok at magsuot ng takip," naiinip na sabi ni Daryl. Isang taong may pulang buhok na naglalakad sa paligid ng paaralan ay magiging masyadong halata. Sinundan ni Evelyn ang sinabi ni Daryl. Mayroong isang pribadong silid sa Hexad School. Ang layunin ng pribadong silid na ito ay upang magsilbing detention room para sa mga mag-aaral na lumabag sa mga patakaran sa paaralan. Nakulong si Sion sa silid na iyon. Ang pribadong silid na ito ay matatagpuan sa likuran mismo ng gusaling pang-akademiko. Dinala ni Daryl si Evelyn sa pamamagitan ng gusali. Narinig nila ang isang medyo hindi magiliw na tinig na nagmumula sa malapit habang papalapit sila sa hagdan. "Nako, hindi ba iyon si Daryl? Sok, hindi ako naniniwala na buhay ka pa rin. Tunay na maswerteng tao ka." Kumunat ang kilay ni Daryl at tumalikod. Nakangiting nakatayo roon si Kent na may ilang tagasunod sa likuran niya. "Damn it, bakit ko nakakasalubong ang idong ito kahit saan ako magpunta?" Naisip ni Daryl. Nakangiting tiningnan ni Daryl si Kent at sinabi, medyo wala rin akong magawa tungkol dito. Hindi ako mamatay kahit na nagdose ako ng gayong matinding pinsala. Nagseselos ka ba?" Naninigas ang ekspresyon ni Kent at wala siyang maisagot sa kanyang hindi nasiyahan na damdamin. Sa sandaling iyon, napansin niya si Evelyn at tumawa, "Oh, sino ito? Ang iyong natitirang pagganap sa panahon ng Lion Slaughtering Conference ay dapat naakitin ang kagandahang ito." Ang mga kababaihan sa mga panahong ito ay napakadali. Ang mga tagasunod ni Kent ay tumawa nang marinig ang kanyang mga salita. Bagaman ipinakita ni Evelyn ang kanyang sarili sa panahon ng Lion Slaughtering Conference, ang takip na nakatakip sa kanyang pulang buhok ay nagbago ng kanyang hitsura kaya't hindi siya nakilala ni Kent at ng kanyang barkada. Hindi kanais-nais ang ekspresyon ni Evelyn nang marinig ang kanilang pangungutya. Si Kent at ang kanyang gang ay matagal nang namatay kung mayroon pa siyang pag-iingat. Gayunpaman, matatagalan lang niya ito ngayon dahil narito siya upang iligtas ang kanyang lolo. Sumulyap si Daryl kay Kent at dahan-daang sinabing, "Nagkakamali ka. Siya ang aking personal maid." Ang ganda niya. Si Daryl ay nagpapanggap lamang bilang karagdagan sa paggamit ng oportunidad na ito at inaasar si Evelyn. Ano? Personal na dalaga? Si Ken at ang kanyang barkada ay natigilan sa hindi makapaniwala. Sino ang maniniwala tulad ng isang magandang tao ay lamang isang personal na dalaga? Nagduda sila sa sinabi ni Daryl na humantong sa kanya na lumingon kay Evelyn at sinabing, "Halika, tawagan mo akong guro." "Ikaw." Galit na galit si Evelyn na nanginginig ang dibdib kasabay ng mukha nitong agad na namula. Labis siyang napahiya at nagalit. Ang bastard na ito ay inaalis ito. Hindi bale na gusto ni Daryl na tawagan siya ni Evelyn na magandang big brother at pinakamahusay na big brother. Ngunit ngayon ay sinusubukan niyang kumuha ng 1 milya pagkatapos mabigyan ng 1 pulgada.